Good morning sa ating lahat, amen? Higit sa ating Panginoon, at ito po yung araw na muli nating tatanggapin mula sa ating Diyos yung kanyang pagbibigay ng buhay, amen? At i-ready po natin yung symbol of blood of Jesus and ng katawan ng ating Panginoon, amen? So, pag-pray muna natin to. Pwede bang magsitayo tayo? Ating taas natin ating mga kamay upang pagpalain ito. Dakilang Diyos, narito po yung simbolo ng iyong katawan, ang tinapay, at maging, Lord, ang simbolo ng iyong dugo, ang katas ng ubas, na ito ay nagpapatunay na ito ay pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Ibinigay mo ang iyong buhay, at ito ay aming makakamtan mula sa iyo. Sabi mo nga, Lord, ang sino kumain ng tinapay at uminom ng saro ay kabilang ka at kabilang tayo sa pag-ibig ng Diyos. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Pagpalain mo ito at ang bawat tatanggap ay makakaranas, God, ng iyong kagalingan. Ang kagalingang ipinagkaloob mo dahil sa mga latay at sugat sinabi mo, ay ang lahat ay gumaling. At dahil sa tumigis ang iyong dugo sa cross ng Kalbaryo, ito po ay nagpapatunay na nilinis mo na kami sa lahat ng aming kasalanan. Lord God, hallelujah, tatanggapin namin ito na may mula sa aming puso na ikaw ang Diyos na maghahari sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. At po ay kumuha. Amen. Babasahin ko po yung patungkol na mag-alay ang Panginoon ng kanyang buhay sa krus. Ito po ay matatagpuan natin sa unang Korinto, chapter 11. Ang sabi po rito, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito yung gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo, amen, ito ay gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit may hina at masasakit ng marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng salimutan. Tayo po ay magsitayo, tayo po ay mananalangin. Amen. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, O God. Lord, una sa lahat, kami po ay nagpapasiyasat sa iyo. Ano man po, O God, ang aming pagkukulang. Ano man po ang aming nagawang kasalanan na ito ay hayag sa iyo o hindi man hayag, Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran. Linisin mo kami, Panginoon, dahil sa iyong dugo at dahil sa iyong pag-ibig sa amin, O God. Tinatanggap namin, Lord, ang kapatawaran ng aming kasalanan. Maghari ka sa puso namin, O God, at sa aming pag-partake ng tinapay, ng saro, na simbolo ng iyong dugo. Kami po ay karapat-dapat
At Lord, ang lahat ng bagay ay mararanasan namin ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin at ang iyong kapangyarihan. Kaya God, salamat po at kami ay nilinis mo na in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. I-ready po natin ang tinapay at babasahin ko po yung ginawa ng Panginoon bago siya ipako sa krus. Ang sabi rito, samantalang sila'y kumakain ng dumampot ng tinapay ang Panginoon. Hawakan po natin yung tinapay. Tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piras ito at binigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan. Katawan po ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Hinawakan niya ang saro. Ready po natin. Amen? Okay. Hinawakan niya ang saro at nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan ng aking dugo na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Amen. Salamat po, Panginoon. Palakpak sa Panginoon. Amen. Pinagpalang araw mula sa ating Diyos. Amen. Muli tayong nakipagtipan sa ating Panginoon. Thank you. Amen. Hallelujah. Ready ba ang lahat para makinig ng salita ng Panginoon? Ito po ay nasa awit 91, Psalm 91, mula verse 1 hanggang 16, na binigyan ko po ito ng kahulugan ng ang pagkalinga ng Diyos. Amen? Kailangan natin yung kalinga ng Panginoon sa ating buhay para tayo ay magtagumpay. Amen po ba? Amen. So, ito po ay binigyan ko ng title ng pagkalinga ng Diyos. At dito natin malalaman kung gaano kahalaga ang Psalm 91 na ito ay magbibigay sa atin ng malalim ng pagkaunawa kung paano tayo magtatagumpay dahil sa ating Diyos. Amen? So, tayo po ay saglit na manalangin. Amen? Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Narito po kami sa iyong harapan, O God. Higit sa lahat kami nagpapasalamat. Muli kami, Lord, ay nakipagtipan sa iyo. Ikaw ay aming tinanggap mula sa aming puso. Na siyang maghahari sa puso namin aming kaisipan ang pagkilos at pagdaloy ng iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Dakilang Diyos, ikaw po ang mataas. Ikaw po ang mapanangalan. Ikaw po ang madakila sa oras na ito. Dakilang Diyos, hallelujah, by the power of your holy name, ikaw po, God, ang magpapala sa bawat isa sa amin, ang bawat makikinig ng iyong salita. At ito i-apply sa buhay. Thank you, Father God, to your presence. Gagamitin namin ang iyong kapangyarihan. Gagamitin namin ang iyong kaluwalhatian. Gagamitin namin ang iyong kadakilaan. Maghari ka sa aming kalagitnaan. By the name of Jesus, no evil allowed in this place, O God. In Jesus' name, tinatabay ka namin, Satanas. Wala kang karapatan sa lugar na ito. In Jesus' name. Lahat ng destruction by the name of Jesus, alis. In Jesus' name. At maghahari pag-ibig, kapayapaan, at pagpapala at tagumpay na aming mararanasan. Kaya, O God, sa umagang ito, pagpalain mo kaming lahat. Bilang ako ang gagamitin mo, God, in the name of Jesus, kasihan mo ko ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu na siyang maghahayag ng buong katotohanan. Thank you, Father God. Ikaw ang aming pararangalan. Gamitin mo ko sa ikatataas ng iyong pangalan. In Jesus' name pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Father God. So, basahin natin yung verse 1. Ang sabi
sabi niya rito, tatlo yung pwedeng pagkunan natin dito ng pangako ng Diyos. Amen. Ang sabi nga dito, ang una ay hangarin natin at kilalin ang Diyos. Yung una. Ang pangalawa ay si Yahweh ang piliin mong magsasanggalang sa iyo. Amen? Pangatlo, ang mahalaga ay ang katapatan natin sa Diyos. Amen? Hallelujah. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Amen. Sabi rito sa verse 1, upang makamtan natin ang pangako ng Diyos na sumusunod dito. Amen? Una ay sabi hangarin natin, amen, siyang naghahangad ng pagkupkup ng katastasan at nananatili sa kalinga ng makapangyarihan. So sa verse 1, ang nais ng Panginoon, hangarin natin yung pagkupkup ng Diyos. Ano ba sa ibang salin Tagalog yung pagkupkup? Pagkalinga. No? So, ibig sabihin, hangarin natin na ang Diyos ang magkalinga sa atin, ang magkupkup sa atin, na siyang mag-iingat sa atin. Amen? Hangarin natin na ang Diyos ang kumilos sa puso't isipan natin. Hangarin natin na ang lagi nating maalala ay ang Diyos. At lagi natin siyang paglingkuran. Lagi natin siyang alalahanin. Lagi natin siyang pakinggan. Amen? Pero kung gagawin natin ito, hallelujah, mararanasan natin ang pangako ng Diyos. Sabi, siyang naghahangad ng pagkupkup ng katastaasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Malinaw po ang pananatili natin sa Diyos. Siya ang magkakalinga sa atin. Ang Diyos na makapangyarihan ang gagawa nito sapagkat tayo'y alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Amen po ba? Lahat alam ng Diyos. Alam ang laman ng puso mo. Alam ng Diyos ang iniisip mo. Alam ng Diyos ang problema mo. Amen? Ang kailangan lang natin, hangarin natin yung presensya ng Diyos. Amen po ba? Kung ang Diyos ang laman ng puso natin at ng ating kaisipan, hindi tayo mamumroblema. Amen? Ano ba sa verse 2? Ang sabi niya rito, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ibig sabihin, ano ba ang naiintindihan natin yung muog o tahanan? Anong ibig sabihin yung muog sa mababaw na Tagalog? Muog, ibig sabihin, ihimlayan? Kanlungan? So, ibig sabihin, kung ang Diyos ang ating kanlungan, ang Diyos ang ating sinisilungan, ang Diyos ang ating laging inaasahan sa buhay natin, hindi tayo mamumroblema. Amen? Ibig sabihin, yung tahanan ng Diyos, hallelujah, ay napakalaga sapagkat sa tahanan ng Diyos, naroon ang kapayapaan. Naroon ang pag-ibig. Naroon ang kagalakan. Amen? Pag ginawa natin to sa pagpupuri sa Panginoon, sa presensya ng Diyos, dito pa lang sa ating pag-aawitan, mararanasan natin ang Diyos. Amen? Sa templo ng Panginoon. Hallelujah. Bigyan po natin ng palakpak ang Diyos. Hallelujah. Sabi rito, ikaw ang aking Diyos. Ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Yun po ang pinaka-the best na ating pagtiwalaan ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat siya ang lumikha sa atin. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya nagbibigay sa atin ng malalim na pagkaunawa. Siya nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay kung ano ang tinatangkilik natin. Amen? Dapat natin ibalik sa Diyos ang lubos na pagtitiwala. Amen? Wala na tayong ibang pagtitiwalaan. Sapagkat ang tao ay pwedeng magkamali. Sapagkat ang tao ay pwedeng magkasala. At naroon sa biyaya lang ng Lord kung bakit tayo ay karapat-dapat by the grace of God. Nagiging karapat-dapat tayo. Amen? Ngunit ang siyang nagtitiwala sa Kanya ay mararanasan ang biyaya
at pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Ulitin ko yung word na yun. Ikaw, ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan, wala ng iba pa. Amen? Hallelujah. Palakpak po sa Panginoon. So dito, sa dalawang verse nito, nasabi ang keywords natin yun, hangarin natin yung Diyos. Amen? Ang pangalawa ay pagtiwalaan natin ng Diyos. Una ay hangarin natin ng Diyos. Pangalawa ay pagtiwalaan natin Siya. Siya ang makagagawa ng anumang bagay na kailangan natin. Amen? Sa verse 3, ito na ang pangako ng Diyos. Doon po sa verse 3, wait, nabubulol. Ang verse 3, sabi rito, ay ililigtas ka sa panganib. Babasahin ko po yung verse na yun. Ang sabi, ikaw ay ililigtas niya sa panganib sa anumang umang o bitag. So, ibig sabihin, lagi kang iingatan ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat ang ginawa mo'y hinangad mo ang presensya ng Panginoon at ikaw ay lubos na nagtiwala sa Diyos. Kaya ikaw ay Kanyang ililigtas sa panganib. Amen po ba? Dahil ibinigay mo sa Kanya ang buong tiwala. Ano man ang iyong daanan, hallelujah, siguradong ililigtas ka ng Panginoon. At hinangad mo na ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Amen? Hallelujah. Ano pa? Ang sabi dito ay, pangalawa, sabi dito ay, kung ikaw ay may mabigat na salot na pwedeng dumating, ang sabi doon, ang pasunod doon, at kahit na anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Amen? Ito pong nagdaang pandemic, ang dami pong natakot. Amen? Ang dami nag-alala, ang dami pong pumunta sa hukay. Pero salamat sa Panginoon sa mga anak ng Diyos at nananatili ang pag-iingat ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi dito, hallelujah, na tayo ay dumating man ang mabigat na salot, hindi ka maaano. Amen? Hindi ka mapapahama, hindi ka mawawala ng buhay dahil ang iyong pinagtiwalaan ay ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, ang Diyos na lumalang sa atin. 7. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot. Amen? Dahil protektado ka ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Panghawakan natin itong pangako ng Diyos. Kung gagawin natin, yung sabi nga, i-desire natin yung pag-ibig ng Diyos, i-desire natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon na gawin natin ito sa ating buhay. At ito ay mararanasan natin yung protection ng Diyos. Kahit na makita natin na maaring maraming namamatay, pero ikaw ay siguradong mabubuhay. Amen? Dahil ang Diyos natin pinaniniwalaan ay makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay. Amen? Hallelujah. Sabi doon sa verse 8, ikaw ay magmamasid at sa pagsunod mo at sa panunod mo, iyong mamamasdan. Ito po yun. Ikaw ay nagmamasid at sa panonood mo, iyong mamamasdan. Yaong masasama. Amen? Ay makikita mong pinarurusahan. So, hindi natin kailangan ikagalak kung sakaling may mangyari mga ganon. Dito makita natin ang masama ay parurusahan. So, dito nangungusap ang Diyos. Lalo na sa panahon ito. Kailangan natin na sabihin ang mabuting balita. Amen po ba? Sa ikaliligtas ng tao. Napakahalaga po yun. Amen? Salamat kay brother. No, ginamit ang kanyang anak para makayagan ang mabuting balita at ngayon sinalo. Amen? May gagawin ng Diyos. Hallelujah. Sa buhay mo, Brother Wilbur. At mamaya ay batiin nyo lahat. Batiin nyo siya. Salamat sa Panginoon at nandito siya sa church. Ulitin ko yung word na yon.
ikaw ay nagmamasid at napapanood mo iyong mamamasdan, yaong masasama, ay makikita mong pinarurusahan. Amen? Sa atin, ay hindi natin yon ikatutuwa. Amen? Ang mahalaga, lalo na ang Diyos, na ang mahalaga ay ang kaligtasan nila. Amen? Napakalaga po na may katiyakan ang ating buhay. Amen? Sabi nga, maliban ang tayo panganak na magmuli, hindi siya paghaharian ng Diyos. So, kailangan po ay tayo tumanggap sa Panginoon at ipamuhay natin. Amen? Amen. Upang tayo ay maligtas. Pangalawa po, ito yung verse na ating panghahawakan para tuparin ng Diyos yung kanya pang mga pangako. Verse 9, ang sabi, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. Yung una, ang sabi hangarin natin, i-discern natin na ang Diyos ang magpupuk sa atin. Verse 2, yung una na kailangan tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Dito po naman sa pangalawa ng ating verse na keywords natin gagamitin para makita natin ang pangako ng Diyos. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. So, ibig sabihin ng Panginoon, anumang dumating dito sa mga mangyayari sa buhay ng tao, pero si Yahweh ang ginawa mong tagapagsanggalang. Yung Diyos noon at Diyos ngayon at magpakalanman, ang Diyos na iyong ginawang mag-iingat sa iyo. Amen po ba? Amen. So napakalaga at paniwalaan natin ang Diyos na lumalang sa ating buhay. Amen? Na nagbibigay buhay. Kaya ulitin ko yung keywords na ito, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y katas-taasan. Amen? Pinili mo ang katas-taasan at si Yahweh ang ginawa mong tagapagsanggalang, siguradong walang mapapahamak at walang mangyayari sa bawat isa sa atin. Amen? Kung gagawin natin ito. Ito po yung kanyang pangako. Verse 10, di mo aabuting ikaw ay mapahamak at walang daratal. Hindi mangyayari ang kapahamakan sa taong nagtiwala kay Yahweh. At yung ginawa mong tagapagsanggalang ay hindi mo mararanasan ang kapahamakan at hindi darating sa iyo ang mga bagay na ito. Amen. Anong kasunod na sinabi na? Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan ay hindi mo mararanasan. Amen? The Lord will provide. Amen? Hallelujah. At ang sabi ng Panginoon, kung uunahin natin na tayo pagharian ng Diyos, susundin natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Ibig sabihin, nung tanggapin na natin si Lord sa buhay mo, ikaw ay kumpleto na. Amen po ba? Amen. Kumpleto ka na dahil ikaw ay anak ng Diyos. Pag ikay anak ng Diyos, ang lahat ng bagay na nakikita mo, pagkaari mo yan. Amen? Kaya lang ang mundong ito, inangkin ni Satanas ang buong paligid. Amen? Kaya, ang anak ng Diyos pinangakuan doon sa second life. No? Doon mo mararanasan ang lahat ng bagay. Kung ano nangyari sa Book of Genesis, nung ang mga unang tao ay nilagay sa paraiso. Amen? Ang lahat do'y pwede mong kainin. Walang hangganan ang iyong lalakaran. Pero dito po sa atin ngayon sa mundong ito, hindi ka basta-basta tatawid sa may bakod. Amen? Lahat ay may bakod. Lumpas lang ng konti, ikaw ay questionin. Pero sa heaven, na pangako ng Panginoon, ikaw ang may karapatan at pag-aari ng Panginoon. Amen po ba? Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah. Palakpak po sa Panginoon. Sabi ng sa verse 11, susuguin niya ang mga anghel. Silang susubaybay. Ibig sabihin tayo ay may guardian angel. Amen? Si angel ay angel na may guardian angel pa. Tayo po ay may guardian angel.
Ang sabi ng iba, ang mga baby lang ang mayroong guardian angel. Maging tayo na may sapat ng gulang, may kanya-kanyang inassign ng Diyos na nagre-report sa heaven. Kung mababasa po nyo sa Book of Job na ang anghel ay nagre-report. Sinasabi ng mga anghel kung ano ang kalalagayan ng tao. Amen? At nagre-report. Sinasabi kung ano ang kalalagayan ng bawat isa. Ibig sabihin, may guardian angel tayo na nagre-report sa Diyos na sabi nga ay walang malilingid sa Kanya. Amen? Amen. At ang sabi rito sa verse 11, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Amen po ba? Kaya walang maitatago sa Panginoon kung ano ang laman ng puso, isip natin, o anong ginagawa natin araw-araw. Amen po ba? Amen. Kahit sa ang dako, ikaw ay maparaon, tiyak, iingatan. Palakpak po sa Lord. Iingatan ka ng Diyos kung mayroong nag-i-interest sa buhay mo, kung mayroong gagawa ng masama, mayroong Diyos na magpoprotekta sa iyo. Unang-una ang mga anghel ng Diyos. Ipagsasanggalang ka. Amen? Hallelujah. Kaya ang Diyos natin napakabuti. Amen? Na tayo mga anak niya ay hindi niya pababayaan basta-basta. Amen? Sa verse 12, ang sabi nito, sa kanilang palad ay itatayo ka, silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matatalas. Ibig sabihin, kung mayroong lalakaran kang narrow road o pangit na daan, bubuhatin ka ng Diyos. Amen. Ayaw ng Diyos na ang paa mo yung masasaktan. Ganun niya tayo kamahal. Amen? Ibig sabihin, kung dumadaan ka sa mga lubak-lubak na sitwasyon ng buhay, na andyan ang Diyos para ikaw ay saklolohan. Na hindi mo kailangan agad ang reklamo, kundi ang sabi mo, Lord, alam ko na ako yung binubuhat. Amen? Amen. Sino nakarinig ng the footprint in the sand? O nakabasa? Doon po ay, ang kwento nito ay, nung una ay mayroong bakas na 4 na bakas. Nung sa lugar na medyo mahirap na yung daan at pagod na yung isang bakas, maaring tayo yon. Pero nung mapansin niya, dadalawa na lang. Nagtaka siya. Bakit po dadalawa na lang ang bakas kung nakikita? Ang sabi ng Panginoon, buhat niya. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung tayo dumaraan sa matinding pagsubok, hindi nais ng Diyos na tayo ay mahirapan. Amen? Nandyan siya para ikaw ay buhatin at tulungan. Amen. Ganun po yung the footprint in the sun. Nang sabi niya, dati 4 ang bakas nung magtatagal kasi ang tao ay napapagod. Nung magtatagal na alam ng Diyos na siya'y pagod na, hirap na doon sa kanyang dinaraanan. Nung makita niya, dadalawa na lang yung bakas. Nung siya magtanong, siya pala ay buhat ng Panginoon. Kung tayo dumaraan sa ganong pagsubok, huwag ka na magtaka. Siguradong tutulungan ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. Doon sa daan na hindi mo dapat maranasan, ang Diyos ang bubuhat sa iyo para ikaw ay ingatan. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa verse 13, ang sabi rito, kahit na ang tapakan mo'y mga leon, ahas na mababagsik, di maano ang mga serpiente, liyong mababangis. So ito po ay mga wild animal na pag ito ay nakapiling mo, siguradong ikaw ay kakainin at lalapain. Ito po ay nagsisimbolo na ito po ay kagagawan ni Satanas. Ito ay nagsisimbolo na naandyan ang kaaway. Si Satanas ay nariyan sa ating paligid. Na sabi nga doon sa Epeso, ay katulad siya ng, yun na naman, liyong umaatungal. Sa English ay
Roaring lion. Diyan tayo nabubuo yun. Katulad siya ng leon na laging naghahanap ng masisila, na ito po ay simbolo na ito po ay gagawa ng kasamaan si Satanas. Pero hindi kanya pababayaan dahil ang Diyos ang magpoprotekta sa iyo at sa atin. Amen? Doon nga po sa Luke chapter 10, ang sabi doon, we can step the snake and the scorpion. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng alakdan. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang labanan ang mga leon. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin, ito po ay naranasan ni Haring David nung siya po ay napuspos ng Holy Spirit, nung siya ay tinawag, ang leon sa kanya ay para lang isang winawasak na papel. Maging si Samson, naranasan niya nang siya mapuspos ng Holy Spirit, kahit ang leon ay para sa kanyang laruan lang. Amen. Ibig sabihin, pag ibinigay sa iyo ang authority at kapangyarihan, walang magagawa ang kaaway sa buhay mo. Kahit na siya mandaya sa iyo, hindi mo siya papansinin sapagkat siya pwede mong utusan, Satanas, o anumang problema, umalis ka sa harapan ko in Jesus' name. Amen. At ito'y tatalima sa iyo. Amen po ba? Bigyan natin papalakpak ang Panginoon kung gano'n niya tayo mamahal. So, ang susi dito, ang ginawa mong tagapagsanggalang ay ang Diyos na si Yahweh. Amen? Kung papaano mo mapapagtagumpayan ang mga pangakong ito dahil siya ang ginawa mong tagapagsanggalang at ang pinili mong magliligtas sa iyo at mag-iingat sa iyo ay ang Diyos ng kataas-taasan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Palakpak sa Lord. Itong mga word na ito lang ang panghawakan natin, sigurado lagi tayo magtatagumpay. Amen? Dahil kasama natin ang Panginoon. Dito naman sa verse 14 na itong isang keywords para naman tayo, amen, ay makaranas ng gantimpala at pag-iingat at kaligtasan ng Diyos. Ang sabi rito, ito'y kailangan gawin natin. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. So, ibig sabihin, gagawin natin ito upang magkamit tayo ng kaligtasan. Amen po ba? Ang katapatan ay napakahalaga. Amen? Example na lang natin sa isang anak natin. O anak, bumili ka doon sa tindahan, ganito, itong bibili mo. Nung eksakto yung pera, no, inutusan si anak. Eksakto, ang nakita niya, ang sarap ng candy. No? Pero ang perang yung kailangang bilhin para sa pangangailangan sa bahay. Pero siya ay natukso dahil ang sarap ng candy. At nabawasan ng umuwi. Bakit yan lang ang daladala mo? Kasi po, buwan ng candy. Isang kulang po yun. Ibig sabihin, ang kailangan pag inutusan ka ng Diyos at pag sinabi ng Diyos, ito ang gawin mo, ay ito ang ating gagawin. Wala nang iba pa. Amen? Amen. Dahil ang sabi dito, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Amen? Napakalaga ng katapatan natin sa Diyos. Amen. Ang kaakibat dito ay pagpapala at pagtitiwala sa iyo. Pagtitiwalaan ka sa maraming bagay. Sabi nga, ang pinagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Hindi na. Amen? Dahil ikaw ay napatunayan. So, napakalaga po ang pagtitiwala ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Palakpak sa Panginoon. At ang sabi dito, yung kasunod, doon sa verse 14, iingatan ko ang sinumang taong ako ay kikilanlin. Sabi ng Panginoon, sa man lugar, sa man dako, ikay maparoon. Kailangan mong kilanlin ang Diyos. Sabi nga, ang hindi, merong verse na sinabi ng Panginoon, hallelujah. Bangatan ay hindi siya nagpakilalang siya'y Kristiyano. Hindi siya nagpakilalang siya'y anak ng Diyos. Iningatan niyang pagiging Christian. So, hindi po yun ang ibig sabihin
Ang ibig sabihin doon, ipakita mo na ikaw ay Kristiyano, ipakita mo ikaw ay anak ng Diyos, ipakita mo ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Hindi yung itinago mo pagiging Kristiyan. Ano? Nasabi, walang nakaalam na ako'y Kristiyano. Salamat po sa advice nyo. Pero ibig sabihin ng Diyos, hallelujah, kailangang ipakita mo ang kabutihan ng Diyos na nasa puso mo. Amen po ba? Yun ang ating ipakikita. Yung kabutihan ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, yung 2 utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip at ng buong lakas. Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. So, ibig sabihin, kung ikaw ay umiibig sa Diyos, ipakita mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyong kapwa. Amen? Para malaman na ang Diyos ay umiibig sa atin. Amen po ba? Amen. Yun po yung ibig sabihin. Yung pag-ibig ng Diyos na nating nararanasan ay pakita natin pag-ibig natin sa ating kapwa. Amen? Hindi po malalaman ikaw Kristiyano kung hindi nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, sa verse 15, yung dalawang binanggit natin, sabi doon, ang katapatan, no? At yung, sabi, ang sinumang taong kikilalin natin ng Diyos. Yun pong dalawang word na yon. Pero ang pagpapala ay ito, sa verse 15, pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Yung dalawang word na yon, yung sabi nga ay katapatan, ang pangalawa ay ang sinumang taong kilalin natin ng Diyos. Pag ikaw ay tumawag, laging handa na sila ay pakinggan. Amen po ba? Napakaganda na yung dalawang word na yon, pero ang Diyos was na yun tinawagan, antimanong ikaw ay pakikinggan kung ikaw ay may problema. Amen? Ganon ang Diyos natin. Ang katapatan natin ang tinitingnan ng Panginoon at yung kinikilala nating siya Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Amen. Sabi roon, ito pa ang sabi, aking sasamahan kung may hilahil ay sasakluluhan. Sasamahan tayo ng Diyos saan man tayo pumunta. Sigurado tayong laging iingatan. At kung mayroong dumating na problema, na andyan agad para ikaw ay saklolohan. Amen? Ang keywords doon, yung katapatan at kinikilala natin ng Panginoon. Amen? Na nandun ang saklolo ng Diyos at ang kanyang pag-iingat at pagsama sa atin. Amen? Anong kasunod? Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Amen? Pag ikaw ay nagtatagumpay, siguradong ikaw ay may parangal. Amen? Katulad po ng sports, no? Sa mga sports, pag ikaw ay, halimbawa, taekwondo, karate, o anuman, judo, o anumang sports, no? For example, pag ikaw ay nagtagumpay, siguradong may karangalan kang kakamtin. Ganon din sa Panginoon. Pag nagtagumpay ka sa mga bagay na nangyayari sa mundong ito, natutuwa ang Diyos sa iyo. May karangalan ka. Amen? May ibibigay parangal sa iyo. Dahil napagtagumpayan mo. Dahil sabi ng Panginoon, natutuwa ako sa anak ko. Dahil siya ay tapat at kinikilala natin ang Diyos. Amen po ba? Hallelujah. So, mayroon tayong makakamtang parangal. Sa verse 16, sabi niya, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan. Bukod pa yung parangal, ha? At yung gantimpala. Alam ko, magkaiba yun eh. Yung parangal, parang ikaw ay ipakikita sa maraming saksi. Yung parangal na yun, nasasabihin, itong kapatid kong ito, talagang dapat lang maggamit ng parangalan. Amen po ba? Ipakikilala sa maraming tao yung parangal na yun. Pero ang kasunod nito ay gantimpala. Ibig sabihin, gantimpala, sabi nga pinagtiwalaan ka sa balita bagay,
pagtitiwalaan ka sa malaking bagay. Ibig sabihin, pagdating ng panahon at sa langit, ikaw ay bibigyan ng malawak na gantimpala. Amen? Hallelujah! Ang sabi nga ng Panginoon, nagbigay sa maliit na ito ay sa akin mong ginawa. Amen? Yun ay kalugod-lugod sa Panginoon. Hallelujah! Yun po'y nasa kawikaan. Hallelujah! So, ano pang ang gantimpala? Ito yung gantimpalang ibibigay ng Diyos. Mahabang buhay. Amen. Hindi lamang dito sa lupa na malalawig ang iyong buhay, maging ikaw ay mayroong katiyakan na buhay na walang hanggan sa heaven. Amen po ba? Dahil ikaw ay naging tapat at kinilala mo ang Diyos. Ano pa ang sabi dito? At nakatitiyak ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Amen. Siguradong may kaligtasan tayo dahil tayo naging tapat sa Panginoon. Sabi nga doon sa, ipoy na basa ko sa Colossus at maging sa Corinto. Sabi rin, yung sabi, gawin mo, ang iyong katapatan ko, gawin mo kung mayroong wala mang taong nakatingin o leader na nakatingin, gawin mo ang lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. Amen? Ito po ay isang napakagandang maging ugali nating Kristiyano. Amen? Kung tayo po ay nasa isang, pumasok tayo sa isang company, lalo na kayong mga kabataan na pag kayo po ay nagkaroon ng trabaho, lalo may trabaho na si Miko, gawin mo yung pinagagawa ng Diyos. Sabi nga, do it for the glory of God. May taong mang nakatingin o wala, no? Gawin mong sa ikaluluwalhati ng Diyos. Merong taong pagka wala ng leader, sabi pag wala daw yung pusa, naglalaro yung mga daga. So, ibig sabihin, ito po ay nangyayari, ano? Nangyayari ito. Pag walang leader, alam na ninyo ang ginagawa. Merong ganun po yun. Pero pag ikay tapat ka sa Panginoon, wala man nakatingin, merong chichika, oy, napakagaling na tao. Mapupunod ka, hindi mo na. Amen po ba? Ganun. Nagigit nyo? No? Maging tapat tayo sa ating ginagawa. Hindi magtatagal, makakamtan mo yung karangalan sa ginawa mong mabuti, kahit walang nakakakita. Sabi nga, kita ng Diyos ang ating ginagawa. At ang Diyos ang magpapahayag sa iyong mga leader para ikaw ay promote. Amen. Ito po ay, kaya ko nasasabi ito po ay aking ginawa. Lagi kong testimony yung aking, kung ano po ay talagang nagsimula ako sa napakahirap na trabaho. Pero hindi po ako sumusunod. Ginagawa ko yung the best. Sabi nga, okay lang kayo, basta gagawin ko yung the best. Ang katwiran ko, ganito. Noong, pag gusto mo magpalaki ng katawan, bumabayad ka. Pumupunta ka sa gym para palaki ng katawan mo. Ay doon ko sa trabaho. Sa trabaho ko, ini-enjoy ko ang mahirap na trabaho para lumaki ang aking muscle. Ako pa po ang pinapayagan. Pero pag pumunta ka sa gym, no? Ikaw magbabayad. Pero sa trabaho, gawin mo the best din ang ibabayad sa iyo. Amen po ba? Ganun po ang sekreto. Amen? Sa lalo na po ang mga may trabaho. Gawin mo po yung katapatan ng Diyos sa atin at ang Diyos na magpupunod sa inyo. Amen po ba? Palakpak po sa Panginoon. So, dito po ay makikita natin yung tatlong words na keywords na sabi, hangarin natin ang Diyos. Amen? At kilalan natin ang ating Diyos. Pangalawa, hallelujah, ang sabi, ano po dito ay yung si Yahweh ang iyong gawin mong tagapagsanggalang. Si Yahweh ang gawin mong tagapagsanggalang at
ang mag-iingat sa iyo ay ang katas-taasan. So, kikilalin na natin na siya ang tagapagsanggalang. Ito yung gagawin natin para sa atin to. Yung katapatan natin. Amen? Yung katapatan natin sa Diyos. Amen po ba? Amen? At ating kikilalin. Saan man tayo dumako, ipakilala natin ang Panginoon. Amen po ba? Sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po ang pasalamat in Jesus' name. May natutunan ba tayo? Amen. Yung tatlong words na yon, nasa verse 1 na keywords, verse 1 ng 91, verse 9 ng 91, at ang verse 14 ng 91. Sa Diyos po ang papuri. Amen po ba? Hallelujah. Palakpak po sa Panginoon. Tayo po ay magsitayo. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah sa araw na ito. Lord, pinagpala mo na kaming lahat, Panginoon, at kami ay magtatagumpay, O God. Amen. Hallelujah. Dahil sa pangako mo, God, higit sa lahat, Lord, nakapagtipan kami sa iyo. Ang buhay mo ay ibinigay mo sa amin at gagamitin namin ang aming sarili, Panginoon, na itaas ang iyong pangalan. Kilalin ka namin sa maraming saksi at magkakamit kami ng karangalan. Magkakamit kami ng pagpapala. Magkakamit kami ng buhay na walang hanggan. At magkakamit kami ng pagtatagumpay. Kaya, O God, hallelujah, sa umagang ito, pinagpala mo na kaming lahat, O God. Amen, Ang iyong hallelujah. pag-iingat sa amin, O Lord, sa bawat lakad ng aming buhay, sa araw-araw ng aming buhay, O Panginoon. Ikaw ang aming gabay, Panginoon. Many angels of the Lord, hallelujah, na magpuprotekta sa amin, O God, at laging kasama namin. At kung may hilahin o problema man, kasama ka namin, Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Panginoon na nanonood, pagpalain mo silang lahat, O God. Kapagtagumpayin mo silang, Panginoon. In the name of the Father and the Holy Spirit. At ang church na ito, God, ay aming pinagkakatiwala sa iyo na ikaw ang hari sa bawat sa amin. Ikaw ang mataas at pagbigyan ng karangalan. Kaya, O Diyos, salamat po sa iyong papuri, sa iyong pasalamat, sa iyong mensahe na binigay sa amin.